Magandang umaga. Nandito kami ngayon sa Divine Word College of Lawag para interviewin ang isang organization officer ng Society of Engineering and Architecture student. Ako nga pala si Shirley Joyagtarap, isang civil engineering student at kasama ko po ngayon si... Ako nga pala si Christian D. Blas, ang president ng Society of Engineering and Architecture Students ng Divine Word College of Lawag. Maraming salamat sir dahil pinaunlakan niyo kami upang sagutin ang aming mga katanungan. Kinagagalak kong kayo'y unlakan at sana masagutan ko ng tama at bukal sa aking kalooban ang inyong mga katanungan. Unang katanungan, paano ninyo ine-encourage ang mga membro ng inyong organisasyon na maging aktibo? Paano sila ine-encourage o hinihikayat para maging aktibo? Lingid sa kalaman ng iba, ang mga estudyante o mga miyembro ngayon ay naghahanap ng kanilang pagkakalibangan or marahil sa iba ay parang eye-catcher nga ba, parang ganun. Or kung sa iba naman, pwede nilang sabihin na nakakapag-express sila or nakakapaglabas sila ng kung anong angking talento na nasa kanila. Sa akin, paano ko sila hinihikayat? Hinihikayat ko sila na sila ay bukas para sa kanilang angking komento. In English nga, to voice out their own. Kumbaga, mas magandang ganito yung panghikayat mo sa kanila upang sila ay mabigyan din ng puwang, mabigyan din ng importansya sa inyong organisasyon. Di lang yung pananaw ng mga officers or mga mismong nasa organisasyon, kundi yung mga miyembro din ay nadidinig at nabibigyan importansya kung ano yung gusto nila at kung ano yung kailangan nilang gawin para sa organisasyon. Ganun pala. So, paano ninyo ginagampanan ng yung bawat tungkulin ng bawat isa sa inyo? Bilang isang leader ng mga mag-aaral at leader ng kabataan, paano ko ginagampanan ng aking tungkulin at paano ko sila nabibigyan ng tungkulin na karapat-dapat sa kanila? O paano nila nagagampanan yung mga tungkulin nila na aking dinidikta or sinasabi or pinapagawa? Simple lang. Maging isang ehemplo na kung saan kaya mong gawin yung ginagawa mo na bukal sa inyong kalooban. Huwag mong panghinayangan, huwag mong panghinanakitan kung ano man yung nagagawa or magagawa pa ng mga iyong nasasakupan. Kumbaga, be the kindest to your utmost sincerity, sabi nga nila. Ano ba tawag dito? Maging considerate ka sa kanila kahit minsan hindi ka nila dinidinig or hindi ka nila pinapakinggan. Konting konsiderasyon lang ay nagbibigay na yun ng sapat na oras para magampanan nila ang tungkulin na iyong binibigay sa kanila. Isa pa sa kung paano ko nagagampanan yung tungkulin ko is maging isang kapatid, nakakatandang kapatid or elder brother para sa kanila. Kasi ika nga nila, oo, mas nakakatanda ka pero mas marami ka pang matututunan kapag nakikinig ka rin sa kanila. Yun yung isa kong pananaw na kailangan ma-adapt or makuha din ng ibang leader kasi mostly yung mga leader ngayon is parang nagiging bossy sila, ganun. Parang hindi sila nakikinig sa mga subordinates nila, parang ganun. Para sa akin, kung ikaw ay nasa poder ng aking organisasyon o na aking konseho, ang iyong pananaw, ang iyong komento ay naririnig mismo at hindi nababaliwala, parang ganun. So, mayroon bang koordinasyon sa grupo ninyo? As of now,
wala masyado kasi busy yung lahat. Pero sinisikap pa rin namin na maging maayos ang organisasyon namin. Batay sa kung ano man yung magagawa pa namin para sa mga miyembro namin. Sinisikap namin na yung pinakamagandang serbisyo ang maibigay namin sa kanila. So, di man kaming nakapag-event ngayon kasi naiipit kami sa mga oras, sa mga araw. Pero sinisikap namin na malay natin sa susunod na semester, magbigay kami ng magkakasunod-sunod din na event na tiyak masisiyahan din ang aming mga miyembro at talagang magagalak sila na maki-participate or makihalubilo at maki-participate at sumali sa aming mga event at activities para sa next semester. Oh. So, sinabi mo kanina na bossy yun. May mga bossy. So, paano yung hinahandle ang mga issue o alitan sa loob ng mga organisasyon ninyo? Simple lang. Huwag kang magsalita, mag-lead ka sa GC. Charot, joke lang. Hindi. Hindi ganun yun. Siyempre, hindi naman sa mahirap siyang i-handle. Pero, mas maigi na pag-usapan ito ng masinsinan. Open forum kumbaga, parang gano'n. Pero minsan kasi, mas pinipili na lang ng iba na manahimik kaysa lumaki pa ang gulo. Kung di, understandable naman yun, naiintindihan din naman yun. Kaso, kapag hindi mo siya pinag-usapan ng mas maaga, marahil maging gusot ito sa mga future plans ninyo as organization or yung mga events ninyo. So, mas maigi na pag-usapan ng mas maaga, masolusyonan ng mas maaga, para sa gayon, at the end of the day or at the end of your term, or itulian ng inyong termino, ay maayos kayong ano ba tawag dito? Hindi. Maayos kayong magbabatian na ako'y nagagalak at ikaw ay naging parte ng organisasyon na to at ikaw ay aking nakatrabaho upang silbihan ang mga miyembro ng engineering and architecture students. So, ano ang iyong mga layunin at adhikain o mga hakbang na isinusuong ng inyong pamunuan para sa pag-unlad ng organisasyon? Mga layunin at Adhikain. Para sa akin, ang layunin ko is sumaya yung mga miyembro. Parang makalimutan nila yung mga stress, mga nakakalulang scores na kanilang nakukuha na ultimo parang mabibiyak na dahil palaging Zero. theta or itlog yung nakikita nilang score sa kanilang mga papel. Pero nonetheless, para sa akin gusto ko silang mabigyan ng kasiyahan, gusto ko silang mabigyan ng panandaliang takas mula sa mundong kanilang ginagalawa, mula sa realidad. Ang aking layunin at adhikain ay sana lahat ng mga miyembro na to ay maging masaya at sana sila'y magpatuloy, walang magta-transfer or walang hihiwalay sa kung ano man yung mga kursong kanilang pinili. At sana tapusin nila ito ng buong puso at may tapos sa Diyos. Huling tanong po, sir. Kung huling araw mo na ngayon, anong masasabi mo sa mga aspiring students ng architecture at civil engineering students? Hindi lang din naman civil engineering yung dito eh. At meron din naman electrical engineering. So, let's make it general na lang. Diba? Engineering and architecture students. So, may papayo ko lang sa kanila is magpursige, maging dedikado sa kung ano man yung pinili nila. At tapusin nila ang kanilang kursong pinili na may takot sa Diyos.
ika nga nila, perseverance and great dedication with fear of God makes the most out of it or makes the thing even more possible. So, magiging posible ang imposible kung ikaw ay kakapit sa Kanya at bibigyan mo ng dedikasyon at taus-pusong porsigido ng taus-puso para sa iyong kursong kinuha. Yun lang. Maraming salamat po, sir, at magandang araw sa inyo. Maraming salamat din sa inyo.